Hello fire signs! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Pero pwede rin magkapalit kasi connected ka sa kanya. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga fire signs? 5 na ata ito eh. Teka lang ha. Ay, 5 nga. Ito na yung card mo. Ang unang message, ikaw at ako, yun ang mahalaga. Sana ikaw na ang huli. Sana forever tayo. Sumasagi ka sa isip ko. Kaya pala sumasagi ka sa isip niya kasi cute ka. At ang last ay one step at a time. Mukhang hindi nagmamadali yung person kung ano yung mangyayari sa connection or relationship. Kukuha lang ako ng konting cards para i-reverse. Mamaya sa mystical cards, marami akong kukunin para sa clarity ng reading mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Justice, Ace of Wands at Queen of Wands. Merong sitwasyon sa buhay mo na gusto mong magkaroon ng hustisya. Pero kailangan mo magtiwala sa timing ni God. Kasi ang ilan sa inyo nagkaroon ng ending ang situation o kaya relationship na kailangan mo nang simulan yung bagong stage ng buhay mo. Ipinapakita rin yung katapangan mo sa sitwasyon. Hindi ka papatalo. Positive man or negative ang situation, kailangan na maagap na aksyon. Sa career, ang advice ng mga cards, yung trabaho mo or trabaho na makukuha mo, maraming rules na kailangan mong sundin. Patungkol man ito sa career or business. Pero ito yung magbibigay sa'yo ng patuloy na tagumpay at saka mag-i-improve lalo yung career mo at saka business. At saka nakadalawang cards ka na rin kaya ka maraming kasundo sa trabaho mo or sa negosyo dahil marunong kang makisama. At saka ang ilan sa inyo prangka ka din pero maingat mo itong ipinapaliwanag sa kaharap mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, mapag-isipan nyo man ng person mo na magsama or maghiwalay, makaka-move forward kayo pareho. Malalagpasan nyo yung mga problems na dumarating. Magkakaroon kasi ng kasunduan at itong kasunduan na ito ang magbibigay sa inyo pareho ng positive sa buhay or sa relasyon. May posibilidad din na yung katotohanan ang mas lalo magpapatibay sa relasyon nyo. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. At saka anuman ang estado ng relasyon mo, alam ni God kung sino yung dapat mabigyan ng hustisya. Ang ilang single, meron kang potential person na nagugustuhan. Sa una, hindi ka pa sure. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na yung potential person ay malapit lang sa iyo. May posibilidad na katrabaho mo or kaibigan. Alamin naman natin ang advice ng mystical card sa iyo. Authenticity. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo naman kailangan ng approval ng iba
para lang magustuhan ka. At saka naipakita naman sa mga cards mo lahat ng best mo, ibinigay mo na. Marunong kang bumalanse at umunawa. Ayan, ipinakita na. Happiness. Ibig sabihin nito, ikaw yung pipili ng happiness mo. Mas isipin mo yung healthy at positive na kaisipan. Kuha pa tayo ng cards kasi tingin ko kulang pa to eh. Passion. Kaya ipinakita to guys kasi pinakita rin naman sa tarot cards eh, na mas lalo mo pang mamamaster yung mga hilig mo or gusto. Connected yung mga cards mo, no? Isang card na lang. Ay, nakita ko na. Ayan, intention. Na ang ibig sabihin, ano kaya kung mas mahalin mo or bigyan ng atensyon ang sarili mo. At saka sa mga cards mo sa tarot cards, obvious naman na binibigyan mo talaga ng sapat na atensyon yung sarili mo. Kaya nga may hustisya, diba? At saka idagdag ko lang guys, sa mga single, ang ilan sa inyo, yung potential person, may posibilidad na makilala mo siya sa yung hindi inaasahan or biglaan. Yung iba sa inyo, kutob, na punta kaya ako sa ganito. Yung iba naman, kinakatamaran mo, pero hindi mo akalain na yung lugar na pinuntahan mo, dun mo mamimit yung potential person. Queen of Cups, the Empress, Nine of Swords. Sa mga cards, may posibilidad na ikaw yung tutulong o kaya sila yung tutulong sa iyo. Pwedeng family mo or family ng person mo. Nakadalawang cards ka na para sa pregnancy. Ang ilan sa inyo pinapakita ng mga cards na meron kang takot na baka matalo ka. Kasi ang ilan sa inyo, di ba pinakita nga yung justice na card? Yun ay dahil sa ang ilan sa inyo nagpapaabogado para sa legal na usapin. Ang ilan naman may takot na baka hindi mo magampanan yung mga magiging obligasyon mo. Kasi base sa mga naunang cards, ang ilan sa inyo pwedeng magpakasal kayo o kaya mag-file ng divorce. Sa financial, dalawang cards yun nagsasabi na may good news at saka nagpapatuloy yung tagumpay. Kasi yun yung unti-unti na progress. Hindi naman ganun karami yung financial na nakukuha mo pero sapat. Hustisya yon para sa iyo sa mga effort na ginawa mo sa nakaraan, lalo na sa career. Kaya aanihin mo sa kita. At saka ang ilan sa inyo, mariresolbahan mo yung financial problem mo base sa tulong ng iba, hindi dahil sa pagkakataon. Sa mga single, ang ilan sa inyo, magaan yung aura mo, kaya marami kang nagiging kilala or kaibigan. At yan din yung magiging paraan para makilala mo yung potential person kasi magiging magaan yung loob niya sa iyo. Pero mag-ingat ang ilang single kasi hindi lahat ng nakikita mong angel ay angel. Di ba meron na nga isang itinakwil? Kapag may naramdaman kang mali, yun yung pakinggan mo. Huwag basta magtiwala. Sa mga nasa relationship, nakaapat na cards ka na mariresolbahan mo yung mga problems na darating sa buhay mo or buhay nyo ng person mo. At yun pa yung magiging dahilan para mas lalong maging sweet kayo sa isa't isa ng person mo. At saka kung merong pag-aalinlangan ang ilan sa inyo na nasa relationship, kailangan sabihin mo to sa person mo kung ano yung totoo at hindi. Napansin ko lang guys na sa mga cards mo, yung katotohanan, yun yung magpapatahimik sa isip at puso mo. Kahit gaano man ito kasakit.
Power. Alam niyo guys, ibig sabihin nito na hindi mo kailangan ipakita yung good side mo lang. Kailangan mo ring tumanggi. Sa bagay, pinakita naman sa tarot cards na mapag-aruga ka talaga. Inuuna mo yung iba kaysa sa sarili mo, lalo na kung magulang ka. Ano man ang gender mo. Alam ko yung meaning ng card kaya hindi ko na pinakita. Sinabi ko na sa inyo ng diretso. Breathe. Kailangan maging kalma para matatapos mo lahat ng gawain mo or plano. Listen. Yung pakikipag-usap, isa rin yan sa paraan para gumaan yung pakiramdam mo or magkaroon ng healing. Maybe sinasarili mo lang yung problema mo. Pang-apat na card na ito, friend, na dapat mo rin pangalagaan yung sarili mo, katulad ng pag-aaruga mo sa iba. Ang last ay feelings. Pinapakita na magkakaroon ng healing sa iyo at mararamdaman mo ito. Yung pagtanggap sa sarili at saka yung nagpapatuloy na sa kung ano yung sitwasyon ngayon. Pero alam nyo guys, habang tinitingnan ko yung mga cards mo, may bihirang tagumpay na darating sa iyo. Merong good luck at saka nakadalawang cards ka na para sa transformation. At saka marami ka ng cards para sa self-love. Kasi tingin ko lahat ng mystical cards ay patungkol sa iyo. Gusto ng guide mo na maging maayos yung mga decisions mo sa buhay. Maybe hindi mo ito napapansin kasi nga mapagmahal ka, mapag-aruga na person. Ace of Swords, Six of Cups, isang card na lang. Hala, umiikot pa talaga yung card mo. Six of Pentacles in reverse. Itong mga cards na ito ipinapakita at pinapaunawa sa iyo na magtiwala ka sa paraan or timing ni God na para sa iyo. Nakadalawang cards ka na. Maybe nababagalan ka or nakikita mo na nag-e-enjoy pa yung person sa buhay niya. Pero alam mo ba na 3 cards na yung nagsasabi na makukuha mo yung tagumpay? Nakadalawang alas ka na Yes, ang ibig sabihin nun. At yung justice naman, yun yung positive result. At saka ipinapakita rin sa mga cards mo na dahil sa sumusunod ka sa tama, sa meron kang manner, nagiging positive yung outcome ng buhay mo. Kaya lang ang ilan sa inyo, hindi mo naman iniisip, pero bigla mong naaalala yung mga nagawa mong mabuti sa kapwa na hindi na ibabalik sa iyo. Tapos meron pang nasasabi. Sa health, ang ilan sa inyo, magkaroon ka man ng sakit, hindi naman ito ganun kalala. At 2 cards na nagsasabi niyan. Pero kung may totoo ka talagang illness na matagal mo nang iniinda, kailangan mo na magpatingin. Huwag tiisin yung sakit. At ang ilan naman ay patuloy na healthy ang pangangatawan. Sa relationship, naka-4 na cards ka na yung katotohanan ang mas magbibigay sa iyo ng peace of mind at saka clarity. 2 kasing ipinapakita na merong magtatapos na relasyon at saka merong sitwasyon na malalaman mo yung katotohanan. Naka-2 cards ka na. Paulit-ulit ako guys, diba? Kasi isa sa inyo ng person mo yung hindi tanggap yung katotohanan. Sino ba naman kasi makakapaghanda sa sitwasyon na makakapagpasakit ng damdamin mo at saka magpapalito sa iyo? Pero take your time na makuha mo yung justice at saka healing.
At saka sa relasyon, magkasama man kayo o hindi, kailangan parehong nabibigyan ng atensyon, lalo na sa financial. Kasi pinasok yan ng person mo, kaya kailangan maging responsable siya. Para sa ilang single, binibigyan ka ng hint ng mga cards na may potential person kang makikilala, pero itong person na ito ay matagal mo nang kilala. Maybe nagkikita kayo sa school or sa trabaho, or pwede rin na past person mo. Ito yung person na dinedma ka. Parang mababaliktad na yung sitwasyon. Siya naman yung susuyo sa'yo. Mukhang pagkakataon mo na to para ikaw naman yung mag-reject. Kung ayaw mo do sa person. Pasensya na guys, biglang namatay Kaya mo kaya ito? Kasi nakalagay dito, kung gagawa ka ng kwento patungkol sa kapwa mo, kailangan parang love story, merong happy ending. Gawin mo na lang yan sa mga anak nyo, kung meron. At saka, ang ilan sa inyo na nasa relationship, ipinakita na yung mga cards na merong betrayal, at saka yung bang merong love affair. Ayan, maraming ipinakitang cards Ang unang card ay space. Meron ka ng kailangan tanggalin sa buhay mo, baguhin, at saka idagdag na positive. Ito naman ay decision. Nakadalawang timbangan ka na, justice. Yung best na decision ay yung hindi mo na magkaroon ng agarang desisyon. Lalo na kung merong pagkalito sa iyo, hinay-hinay muna. Tingin ko meron pa. Ayan, ito na yung last. Ito na yung kailangan mo. Focus. Mag-focus ka sa mga kung ano yung kailangan mo at gusto. Kasi nga yung iba diba, nahihirapan magdesisyon. Self-worth. Pareho lang sa naunang cards na kailangan mo ding bigyan ng prioridad yung sarili mo. Patience. It is safe to wait. Kasi nga yung iba diba, hindi makapagdesisyon at gusto ng hustisya. Love. Inuulit lang na kailangan mahalin mo yung sarili mo. Kung nag-aalala ka, sobrang nag-aalala din sa iyo ang guide mo kasi paulit-ulit lang tayo Pero kaya mo yan kasi marami nang dumaan sa ganyang sitwasyon at nalagpasan. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 3. Indication that source of love and wisdom are nearby and yours to benefit from. 12:12. It's a reminder that your angels are supporting you in manifesting your dreams and life purpose. So trust in the process, stay positive, and start taking steps. 4:36. It is reminding you to be brave enough to deal with your problems, resolve your disputes, and have a happy life.